this time, change my heart, oh God. Hallelujah. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart. Ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. It is our desire and prayer tonight, Lord. Iyon nawang patuloy na baguhin ang aming mga puso ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban. Panginoon aming Diyos, milimisan pa kami ay lumalapit with all our heart. Humble, Panginoon, mababa sa iyong banal na presensya. Patuloy, Diyos, na ikaw ay aming tinataas at kinikilala, na ikaw ang Diyos na pantas na Diyos, a wise God, the only wise God, hallelujah. Diyos na patuloy na sumasagot sa aming mga katanungan, sa aming mga kahilingan. Diyos na naglalaan ng maraming panahon, hallelujah. Nagbibigay ng mga pagkakataon, opportunity, biyaya sa bawat isa. Upang kami, O Diyos, ay makabangon at upang kami ay makatayo, O Diyos, sa iyong harapan. Na ang aming mga puso, hallelujah, ay malinis, maayos, hallelujah, at kaaya-aya sa iyong harapan, O Diyos. Dahil yan, Panginoon, ang iyong salita na sa amin ay aming tinanggap at aming sinampalatayanan, hallelujah. Na ang aming mga buhay ay aming ihandog sa iyo na isang mabagong samyo. Isang hain, hallelujah, na malinis at dalisay sa iyong harapan. Kaya sa gabing ito, O Diyos, katulad ng aming inawit, tulungan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Baguhin mo pa ang aming mga puso at kaluluwa, O Diyos. Ayusin pa kami sa iyong salita. At bayaan ikaw ang siyang mahayag at mataniyag, O Diyos. Ang iyong payo, ang iyong salita, O Diyos. Ang siyang mangyari at maganap, O Diyos, sa buhay ng iyong mga banal. Kaya minsan pa, ikaw ay aming tinataas. Ikaw ay aming, hallelujah, pinupuri at pinapasalamatan sa gabing ito, O Diyos, dahil ikaw ay minsan pa ay gumawa ng mga mabiyayang bagay sa buhay namin. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-abot sa mga pangailangan sa araw-araw. Salamat sa lakasan ng aming mga panampalataya. Salamat sa mga lakad, O Diyos, na iyong iniingatan at binabantayan sa araw-araw, O Diyos. Salamat sa patuloy na iyong, hallelujah, pag-iingat ng buhay na ito laban sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa sanlibutan. Kaya sa gabing ito, sa iyo lamang mauwi ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Minsan pa'y aming, O Diyos, tinataas ang iyong mga salita. At ikaw siyang manguna, ikaw siyang mangusap, ikaw siyang magbigay, hallelujah, magpadala, magsugo, O Diyos, minsan pa, ng salita ng may buhay at kalakasan, hallelujah, na ito'y aming patuloy na tatanggapin at sasampalatayanan, na ito ay salita mo, O Diyos, at walang sino man sa amin ang mas dakila sa iyong salita, O Diyos. Wala sa amin mas mataas sa iyong salita, O Diyos. Lahat kami ay nasa ilalim ng iyong pagkilos, ng iyong pag-akay, hallelujah. Lahat kami ay nasa ilalim ng iyong paggawa sa uling mga araw. Kaya patuloy kang magpala sa iyong salita, O Diyos. Patuloy kang may taas sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang, O Diyos, ang mahayag at makita, hallelujah, sa buhay ng iyong mga banal. Kaya sa gabi ito, patuloy ako nagtitiwala sa iyo, O Diyos, na ikaw ay may salita na ipagkakaloob sa amin, sa iyong iglesia sa gabi ito. At ikaw ang siyang patuloy na maghawi ng mga daan. Kung meron mga kabigatan sa gabi ito, O Diyos, ikaw ang siyang magbigay ng kaayusan, kapayapaan sa aming mga puso at kaluluwa. At kami, O Diyos, ay maging malaya lamang, Panginoon, na magpahayag na kami, O Diyos, ay nangailangan din ng lingap mula sa iyo. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong salita, ang kalakasan na mula sa iyo, ang inspirasyon na mula sa iyo, O Diyos. Kailangan namin na mag-aakay sa amin sa huling mga araw. Kailangan namin ang kalakasan at kapangyarihan na mula sa iyo. Kaya pagpalain ng bawat isa, O Diyos, ng biyaya pa, pagpalain ng pagtatagumpay, pagpalain ng bawat salita, O Diyos, na iyong pagkakaloob sa bawat isa. Kaya aking Panginoon ay tinataas, maging ang iyong malit na lingkod ay sa ilang umaasa
at pinagkatiwala ang lahat ng bagay sa gabi ito sa amin ang pagtatagumpay sa iyong dakilang pangalan, dahil ang sabi ng Apostol Pablo na kami, O Diyos, ay ginawa mo na higit pa sa mapagtagumpay. Naparito kami, O Diyos, ayaw namin maging gapian ng kaaway. Nais namin tumayo ng isang matagumpay. Hallelujah! Mapagtagumpay na iyong mga banal sa uling mga araw, O Diyos. Hallelujah! Salamat sa mga gawa. Salamat sa iyong patuloy na pag-aakay sa iyong iglesia. Kaya Panginoon, sa iyo mauwi ang kaluwalhatian, kapurihan sa gabing ito. Sa iyo lamang ang buong kadakilaan at pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Can you say amen and amen? Bisa pa ating palapakan ng Diyos. Praise the Lord, praise God. Sa Diyos mauwi ang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa gabing ito. Tayong lahat ay magbabasa muna ng ating teksto. At minsan pa ay ating puntahan ang 1 Corinthians chapter 12 sa ating pagpapatuloy ng ating paksa na spiritual gifts according to the scriptures. Okay, so ilang beses ating binasa ang verse 4. There are diversities of gifts but the same Spirit. There are differences of ministries but the same Lord. And there are diversities of activities but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Ating munang italon muna sa verse 18. At dito natin kukunin ating teksto, ating paksa. But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Can you say amen sa word of God? Amen. Purihin ang Panginoon tayo. Lahat ay malayo makaupo. Purihin ang Diyos. Isang mabiyayang gabi ang aking pagbati sa bawat isa. Mahina yata yung ating mic. Praise God. At mula pa nung Monday rin ay masama yung aking lalamunan. So, paki-adjust na lang ang ating mic. At medyo namamalat din ako. Ilang araw na rin. At sa gabi ito ay ating papatuloy ang ating paksa na ating pinag-uusapan about spiritual gifts. At ang Diyos ang magdagdag pa ng kapahayagan sa bagay nito at sa atin na mga nandito ngayon ay patuloy na ang Diyos ang sumagana pa sa inyong buhay, mananampalataya, at patibayin pa kayo sa inyong pagkakilala sa Diyos. At bagamat maring marami ang wala ngayon, so ating patuloy na sama ang bawat isa. At huwag natin hayaan na pigilan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos ng maraming mga bagay na nangyayari sa ating panahon at maging sa ating mga personal na paglakad sa pananampalataya at maraming mga hindrances na ginagawa ang kaaway. Subalit ako'y sumasampalataya na ang Diyos ay buhay, kasama natin ang Diyos. Sino sumasampalataya sa gabing ito? Ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos ang ating tagapagtanggol ng ating pananampalataya laban sa gawa ng kaaway. So, sa gabing ito ay ating sama sa prayer din ang ilang mga bagay na amin na pag-usapan last Sunday, mga elders kasama mga deacons at ilang mga candidates at actually sila ay aming kinausap at sa biyayang Diyos ay kanilang tinanggap ang challenge, ang bahagi ng deaconship at bagamat maaring may mga bagay pa na ang Diyos lang nakakalam kung paano tayo kakatagpuin sa ating mga personal needs, maging sa ating mga pangailangan sa Espiritu. Kahit man ang iyong mga magagawa ay marami pa rin mga bagay na kailangang ma-develop at lumago sa maraming mga bagay. At hindi exempted ang mga diakono natin sa church. Kung sila man ay dumadaan din sa mga challenges, sa mga trials, sa mga
sa mga weaknesses na rin na ang Diyos lang nakakaalam at ang Diyos ang nagpapahintulot. Tiniwala ko na may mga lesson tayong dapat matutunan. Kaya anuman ang mga nangyari sa nakalipas ay ating sama-samang dalangin na magkaroon tayo ng panampalataya na ang Diyos ay nagtagumpay sa atin, sa ating buhay. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa at ang process maaari hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali. But I believe na ang pagkatawag ay hindi na mababago, ang plano ng Diyos ay hindi na maaaring mabago sa bawat isa. Lahat tayo ay mayroong bahagi sa katawan ng Panginoon. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang ginagampanan, kanya-kanyang functions. Whether tayo ay may gulang na o mga bata pa, ay mayroon tayong kanya-kanyang bahagi na ginagampanan sa iglesia. Kaya sa gabi ito, nais ko lamang bigyan ng ika-4 na bahagi ang ating paksa na spiritual gifts according to the Scripture. At ang ating subtitle, bibigyan ko ng pamagat na God arranged the gifts according to His pleasure. Ang Diyos ang siyang nag-arrange, nag-ayos, naglagay ng mga bahagi sa iglesia ayon sa kaniyang kalooban o ayon sa kaniyang kaluguran. So yun yung pleasure, salitang kaluguran. So sa nakalipas na mga pagbabahagi sa paksa na ito ay atin ang binigyan ng pansin ang dalawang category about sa gifts for spiritual needs. So kung yung naalala mga bagay na yan, ayan ay 12 spiritual needs o spiritual gifts para sa spiritual needs ng iglesia at mayroong 5 gifts for non-spiritual needs. So atin na lang mabalikan ng ibang mga bagay na yan sa ating pagpapatuloy. So yung last natin pinuntahan ay ang gifts of miracles na I believe na kayo ay meron ding pananampalataya na ito ay nagpapatuloy sa ating panahon. At ito ay gumagawa sa iglesia. Hindi man, sabihin natin, hindi man ganun kalaki ang bahagi. But we appreciate kapag man Diyos ay gumagawa ng mga himala at gumagawa ng mga dakilang bagay. At pinapatunayan ng salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi siya nakakalimot sa kanyang salita at hindi siya nagbabago sa kanyang salita. Kaya madalas, di ba, sa mga pangaral na nababanggit madalas na ang Panginoon is the same yesterday, today, and forever. The same God, the same Creator, the same Provider, the same in all things siya ang lahat ng bagay. Kaya sa gabi ito, nais pumuntahan itong gift of prophecy. At maaring ito ay hindi natin masyado, isa sa mga katulad ng gift of miracles, ay hindi masyadong napapansin sa ministry o sa iglesia. Pero mas magandang tingnan sa gabing ito, ano bang ibig sabihin ng prophecy at bakit kailangan din ng church? Bakit kailangan din natin ang ganitong kaloob na mag-manifest sa iglesia? Now, ang prophecy ay ang word kasi na prophecy is noun, and then yung word na prophesy is verb. So yun yung pagkakaiba ng dalawa. Ang prophesy ay ang pagbibigkas, pagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya merong meaning ang prophecy na yung basic definition niyan is a message from God. Pag merong nais ang Diyos sabihin sa iglesia, ay nagpapadala ang Diyos ng mensahe, a message from God. At ito ay maaring sabihin ng prophet, ng may kaloob, ng bilang pagpapahayag o pagsasalita ng prophecy. So to prophesy is to proclaim a message from God. Ibig sabihin, to speak a message from God. Yun yung ibig sabihin ng to prophesy. At ang gift of prophecy ay mangyari lamang kapag ang Diyos ay meron siyang gustong sabihin. Okay? Mamaya, atin titignan ng mga bagay. Kapag ang Diyos ay meron siyang gustong ipakita, ipahayag, dito lumilitaw ang kaloob ng prophesying. At bagamat ang prophesying ay iniisip natin noon na ito ay pagsasabi ng mga bagay sa hinaharap, yung salita na
foretelling, no? Although foretelling is often associated with prophecy, however, mga kapatid, ang prophesying ay hindi po ibig sabihin sa lahat ng panahon ay nangungusap ng mga future events. So, hindi po ibig sabihin na kailangan lagi na mayroong element ng future events para masabi siyang prophecy or prophesying. So, yung word na foretell ay na-applies. So, ibig sabihin for the purpose of telling of the coming of the events, of the future events. But para sa akin, as far as I understand, mga kapatid, ang pag-prophesy ay hindi lang po ibig sabihin mayroong gustong sabihin ng Diyos sa hinaharap. But para sa akin, anumang mensahe na dumating sa iglesia na gustong sabihin ng Diyos na may kinalaman sa kanyang purpose, ako ay niniwala na ito ay bahagi ng gift of prophecy or tinatawag na prophesying. So yung prophesying, mga kapatid, ibig sabihin niyan is to speak forth or declare the divine will or to make known in any way the truth of God which is designed to influence people. So yun ang ibig sabihin ng prophesying, to speak forth, para sabihin, para salitain, or ipahayag ang divine will ng Diyos. Para sabihin kung ano yung plano ng Diyos. At maraming mga tao naka-misunderstand o nami-misunderstood ang bahagi na ito, no? Na ang gift of prophecy ay iniisip ng marami na ito ay ability ng pag-predict ng future. Pero sa gabing ito ay darahin ko na makita pa natin ilang mga bahagi ng gift of prophecy na ito ay hindi lamang po nakafocus sa pagpipredict ng panahon o ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Prophesying is not an ability to predict the future. Ibig sabihin, hindi lahat po ng hula ay tumutukoy sa mga bagay na darating o sa mga bagay na hinaharap. Ako ay mayroong tinitingnan sa mga bahagi na ito, no? Na even man sa panahon ng lumantipan sa panahon na ang Diyos ay nangungusap through prophet, at yan ay mababasa natin sa Hebrews chapter 1 verse 1, ang sabi doon na ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang mga panahon. God spoke sabi doon, in the past to the fathers by the prophets. Ibig sabihin, sa ganung paraan, ang Diyos ay nangusap sa magitan ng mga propeta at mostly sila ay nangusap ng mga prophecy o ng mga salita ng paghahayag ng divine will ng Diyos. But again, ulitin ko, no, ang prophecy o ang paghuhula ay hindi lang po nakafocus sa pagsasabi ng mga bagay na mangyari sa inaharap, kundi ito ay naglalaman ng plano ng Diyos. Una, plano ng Diyos. Pangalawa, pangako ng Diyos, kaisipan ng Diyos, katwiran ng Diyos, at kahatulan ng Diyos. So it's either, doon sa mga bagay na nabanggit, yun ang nilalaman ng prophesying. Nakukuha ba natin, mga kapatid, sa gabing ito? I hope na nyo na nasundan, no? Ang prophecy o ang prophesying ay maaari naglalaman ng mga plano ng Diyos, naglalaman ng mga kaisipan ng Diyos, naglalaman ng mga pangako o katwiran o kahatulan ng Diyos na kaniyang gagawin. At pwede rin ang prophecy ay pwede rin sabihin, kaya nga prophesying, di ba? Pwede rin sabihin ng may kaloob kung ano yung mga bagay na ginawa na ng Diyos sa nakalipas at kaniyang, binabalik o pinapaalala. Katulad ng ilang mga talata na ating mababasa, no? So ating puntahan sandali itong events sa Exodus chapter 4. So ito ay pag-aaral, no, about sa mga kaloob na binigyan ng Panginoon sa iglesia. So ating isa-isayin ang mga bagay na ito. Sa Exodus chapter 4, nang si Moises ay bumalik sa Egypt, ay ganito ang ating mabasa sa verse 21. And the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do all those wonders before Pharaoh, which I have put in your hand.
but I will harden his heart so that he will not let the people go. Then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord. So remember, kapag nabasa natin itong word na thus says the Lord, ibig sabihin, ito ay mensahe, ito ay salita ng Diyos na pinadadala. At sa panahon na ito ay si Moises na propeta ng Diyos ang nangungusap. Ang sabi niya, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son. Sabi doon, my firstborn. So I say to you, let my son go that he may serve me. But if you refuse to let him go, indeed I will kill your son, your firstborn. So ito ay bahagi lang mga kapatid ng prophesying. Okay? At hindi naman po yung sabihin na kailangan, tulad sabi ko kanina, kailangan naglalaman lagi ng mga bagay na mangyari. Kundi ito ay pagdideclare ng Diyos through the prophets, Moses, at ipinapakita rito ng Diyos, ito yung sasabihin mo sa harapan ni Pharaoh. Sabi diyan, thus says the Lord. So meron siyang mensahe, merong salita na mula sa Diyos na gustong iparating ng Diyos, hindi lang kay Moises, kundi sa Egypt, kay Pharaoh. At daladala niya yung mensahe ng Diyos. Sabi doon, Israel is my son, my firstborn. So ito ay bahagi ng prophesying, mga kapatid. Pagpapahayag ng divine will ng Diyos. At ganoon din, mababasa natin sa Exodus chapter 5, verse 1. Sabi diyan, afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness. It's another kind of prophesying. Para ipakita ng Diyos sa bibig ng kanyang lingkod na si Moises, na propeta ng Diyos sa panahon na yan, na ang Diyos ay hindi niya pababayaan ang kanyang bayang Israel. Ang Diyos ay hindi siya magpapabaya sa kanyang bayan, sa kanyang tinawag. At ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang ay kanyang tutuparin isang araw. Kaya sa mga panahon na ito ay nagpapadala ang Diyos ng mga mensahe. In a way, na ang propeta ng Diyos is prophesying. Dala-dala yung mensahe at kaniyang ipinapahayag. Kaniyang sinasabi sa mga tao. In particular, dito kay Pharaoh sa hari ng Egypt. So yung dalawang talata ay isang halimbawa, mga kapatid, na ang prophecy o ang pagpaprophesy o ang paghuhula ay may bahagi rin ng pagpapahayag ng divine will ng Diyos. Kaya nga sa atin, sa church, di ba, ay napakainam kung atin lamang madidiscern at ating maunawaan na ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang salita, ng mensahe. At maaaring hindi tayo aware lahat, but sometimes ay dumating ang prophesying sa iglesia para ipakita ng Diyos na siya ay nagmamahal at kanyang iniingatan ang iglesia, ang kanyang mga tinawag. So prophecy, kung atin titingnan ang kahulugan niya sa dictionary, no? Kung hindi ko nalaman yung mga kahulugan sa dictionary. Pag sinabing prophecy, an inspired utterance of a prophet. An inspired utterance of a prophet. Ang ikalawang meaning niyan is the function or vocation of a prophet, specifically the inspired declaration of divine will and purpose. So, being a prophet, ginagawa niya isang function ng pag-declare ng divine will and purpose ng Diyos. At ikatlong meaning niyan is yung a prediction of something to come. So, isang bahagi lang po siya, yung pagpapahayag ng Diyos sa mga bagay na darating ay isang bahagi lang siya ng prophesying. Pero ang kabuuan ng prophesying ay naglalaman ng utterance of a prophet, inspired word of a prophet, at inspired declaration of divine will. Anumang bagay na gustong sabihin ng Diyos na may kinalaman sa kanyang kalooban, plano, kasama ng mga bagay sa inaharap, ay bahagi lamang po ng tinatawag natin na prophesying o paghuhula. Pagbibigkas, di ba? Sabi doon, to speak forth. Kung ano yung gustong sabihin ng Diyos. Sa ating panahon, sa iglesia, kung ano man ang gustong
ipahayag ng Diyos o sabihin, because mamaya ay makikita natin na ang gift of prophecy ay hindi lang po exclusive sa fivefold ministry. So yung prophesying ay pwedeng mangyari sa lahat. Lalo na sa fivefold ministry. Pero hindi lang po siya exclusive doon. So atin tingnan pa ang Judges chapter 6 verse 7 na isang bahagi pa din ng tinatawag na paghahayag ng divine will ng Diyos. Ang sabi diyan, Judges 6 verse 7, "And it came to pass, when the children of Israel cried out to the Lord because of the Midianites, that the Lord sent a prophet to the children of Israel, who said to them, Thus says the Lord God of Israel." So dito ay meron namang pronouncement, meron namang declaration ng divine will ng Diyos. "Thus says the Lord God of Israel, I brought you up from Egypt and brought you out of the house of bondage." So kung yung titingnan, ito ay tapos na nangyari, no? Pero sa panahon na ito ay parang inuulit o nire-remind ng Diyos. By way of prophesying, idinadala ng propeta ng Diyos ang kalooban ng Diyos. Dinadala ng mensahero, ng prophet sa panahon na yan. Kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa bayan. So whether ito man ay bahagi ng nakalipas na, pero ang gustong sabihin ng Diyos ay ipahayag ang mga bagay na ito. Kaya sabi nito, "I brought you up from Egypt and brought you out of the house of bondage. And I delivered you out of the hand of the Egyptians and out of the hand of all who oppress you, and drove them out before you and gave you their lands. Also I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the gods of Amorites, in whose land you dwell, but you have not obeyed my voice." So kung atin titingnan mga kapatid, itong declaration or pagpapahayag ng divine will ng Diyos ay minsan pang pinaalala sa mga Israelites, sa mga anak ni Israel, na sila ay kinuha ng Diyos, iniligtas ng Diyos sa kamay o sa kaharian ng Egypt, at sila ay inalis sa house of bondage. At sila ay iniligtas sa mga kamay ng mga kaaway. So it's a kind of declaration ng divine will ng Diyos, bagamat tapos na nangyari, pero bahagi pa rin ng prophesying, dahil may mga bagay pa na gagawin ng Diyos sa panahon na yan at sa panahon na darating. Kaya nga yung dulong bahagi doon, ang sabi doon, "Do not fear the gods of Amorites, in whose lands you dwell." In whose lands you dwell. Ibig sabihin, doon sa lupain na inyong pupuntahan, ay hindi nyo dapat katakutan ang mga Diyos ng mga Amoreyo. So it's a kind of prophesying. Ibig sabihin, idinideclare, ipinapakita ng Diyos, no, ang mga kaisipan o plano. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ipinapakita ng Diyos ang kanyang mensahe dahil hindi siya papayag na mapabayaan ang kanyang bayan ng Israel. Kaya siya ay gumawa ng mga dakilang bagay, kaya siya ay gumawa ng mga tawag niyan, mga himala, o mga miracle, yung 10 plagues sa panahon na yon, bago lumaya ang Israel, di ba? At sa mga panahon na ito, even sa panahon ng mga judges, at even sa panahon ni Joshua, ang Diyos ay nagpadala ng maraming mga mensahe, at yun ay bahagi ng prophesying, declaring the divine will ng Diyos sa bayan ng Israel. At sa gabing ito, mga kapatid, ako'y naniniwala at sumasampalataya na magagawa pa rin ng Diyos magpahayag sa atin at magsalita sa ating kalagitnaan. Hindi na mababago ang pagkatawag ng Diyos, hindi na mababago ang plano ng Diyos. Mula noon, sa lumang tipan hanggang sa uling mga araw, yun ang dahilan kung bakit naging bahagi pa rin ng sulat ni Pablo ang gift of prophecy. At sa panahon ng pagpapahayag ng divine will ng Diyos, ang mga propeta na ito ay nangusap. They were all prophesying sa divine will ng Diyos, sa mga purpose ng Diyos, kung ano pa yung plan ng Diyos, kung ano pa yung gustong gawin ng Diyos. At naniniwala ako na ganun pa rin sa ating panahon. Sumasampalataya ba kayo sa gabing ito na may plano pa ang Diyos sa buhay natin? Kahit maraming mga trials, kahit maraming mga pinagdadaanan ng ating pananampalataya, kahit maraming challenges, meron pa rin plano ang Diyos, hindi pa tapos ang plano ng Diyos sa bawat isa. Meron pa rin siyang pagkilos, may pagtawag pa rin sa ating panahon.
So yung prophesying sa New Testament ay magandang tingnan because tingnan ko lang ilang bahagi ng Old Testament, no? Sa panahon ng mga propeta ay nagsipanghula o nag-declare ng mensahe na mula sa Diyos. But how about sa panahon ng bagong tipan? And again, no? Sa ating panahon ng mga theologians ay sinasabi nila na lipas na ang miracles, wala na, tapos na ang mga gawa ng himala. At ganoon din ang prophesying. Nabasa ko sa aking pag-research na maraming mga tao ngayon ay naniniwala na tapos na ang gift of prophecy. And I hope sa atin ay hindi ganon o wala tayong ganong kaisipan. Dahil even the scripture, kapag ito ay binabasa at ipinapangaral, minsan ay sumasabay din ang prophesying ng Diyos kapag siya ay merong mensahe na gustong sabihin sa iglesia. Kapag dumating ang inspiration na mula sa Diyos, ang mga pangaral minsan ay sinasabayan ng Diyos ng prophesying. At yan isang malaking bahagi ng iglesia, mga kapatid. And that's why, sinasabi ng mga tao, paano nangyari na ito ay, no, sinasabi nila na ito ay lipas na. Ang sabi natin, binasa kanina, ang Diyos ay nalugod na Kanyang inilagay ang bawat bahagi. God was pleased to set this gift o yung mga kaloob na binasa natin at ating pinag-aaralan. At paano natin sasabihin na ito ay hindi na gumagawa o hindi na kikilos sa iglesia? Nang isulat ni Pablo ang mga epistles, nang isulat niya ang mga sulat na kaniyang binigay, pinadala sa mga iglesia, kasama na yung mga kaloob sa 1 Corinthians 12 at Romans chapter 12, nang isulat ni Pablo ang mga epistles na ito, wala tayong mababasa na may mga bahagi dito na hindi na mangyayari at may mga bahagi na mangyayari pa. So wala po tayong mababasa ng ganun, kundi ang inspiration ng Diyos sa kanyang salita, sabi niya kay Timothy, all scriptures was, sabi doon, kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa maraming mga bagay. At lahat ng epistles, mga kapatid, na sinulat ni Pablo, ang kasama na ang four Gospels, ang New Testament, ay napakahaba, mga kapatid, ng kanyang sakop. Hindi lamang ito para sa panahon ng mga early Christians, kundi hanggang sa ating panahon, hanggang sa fullness of the Gentiles, ang effect ng New Testament ay nangyayari hanggang sa ating panahon. And that's why ang gift of prophecy ay mahalaga pa rin na bahagi sa iglesia. Nang ito ay isulat ni Pablo, ating balikan, 1 Corinthians 12. Wala po siya rito minention na ang ilang kaloob ay hindi na po mangyayari o hindi na mag-work out. Even sa ating panahon. Ang sabi sa verse 7, but to each one, so ibig sabihin, lahat ay binigyan or marami ang biniyayaan ng Diyos na makakuha ng gift na ito. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common goods. Bawat isa o bawat bahagi, sabi diyan, datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu. Kung pag-uusapan ng mga kaloob. So, ibig sabihin, ito ay na-distribute sa bawat bahagi ng iglesia, sa bawat bahagi ng katawan ng Panginoon, at lahat ito ay kumikilos, napapakinabangan, at walang kaloob. Wala tayong mababasa dyan na may mga bahagi ng gifts na hindi na mag-exist even in the last days, at may mga kaloob lamang na kikilos ng mahabang panahon. Pero para sa akin, kung na akin nabanggit kanina, ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. And therefore, ang mga kaloob, kasama ito sa kinasihan ng Diyos para gamitin sa iglesia para ang church ay patibayin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga mga nakalipas natin pinag-aralan, ang gift of miracles, ang gift of wisdom ay mahalaga sa church, ang gift of knowledge ay mahalaga sa church para panatilihing maayos ang bawat bahagi ng iglesia, ang bawat bahagi ng katawan ng Panginoon. Tayo na isang maliit na bahagi lamang sa worldwide na ministry ng Panginoon. Kung ang Diyos ay maayos sa North Pole, sa North Side, sa West Side, sa East Side, sa bahaging ito, ang Diyos din naman ay gumagawa at nag-aayos din. Kayo ba'y sumasampalataya riyan, mga kapatid?
Bilang tayo ay nasa isang bahagi ng katawan ng Diyos. Hallelujah. At ang mga kaloob na ito ay hindi lamang po kikilos in season or ibig sabihin na mayroon lamang siyang panahon na itinakda. Dahil paano ang Diyos, paano dadalhin ng Diyos ang church sa kasakdalan kung ang ibang bahagi ay hindi mag-ooperate ng maayos? Because God set everything, all the members in the body, according to His pleasure. Kaya lahat ito ay mapapakinabangan, lahat ito ay mga gamit. Ano sabi doon? I-quote ko lang, no? 2 Timothy chapter 3, verse 16. That the man of God may be perfect. Ang buong kasulatan, ang lahat, sabihin natin, ang lahat ng mga kaloob ay bahagi ng katawan ng Panginoon at lahat ay magagamit, mapapakinabangan ang lahat ng bagay para ang tao ng Diyos ay maging sakdal. At, sabi doon, truly furnished unto all good works. Amen po ba, mga kapatid? Truly furnished unto all good works. Ibig sabihin, lahat ito ay magmamanifest in some ways, in little ways, sabihin natin, sa maliit na bahagi. Dahil kung meron man ditong gift of prophecy, hindi naman ibig sabihin na tayo nasa isang malaking bahagi na ng katawan ng Panginoon. Tayo ay nasa isang maliit pa rin na bahagi. Dahil sa buong bansa ay marami rin namang mga fellowship. Hindi lang tayo nag-iisa. Huwag po tayong mag-isarili, mga kapatid. Huwag natin sabihin na tayo lang ang maliligtas. Dahil marami rin mga believers around the country. At tayo ay isang maliit lamang na bahagi. Kaya kung meron ditong gift, may kaloob ng gift of prophecy, huwag natin isipin na ito isang malaking bagay. Maaaring ito isang maliit na bahagi na inilagay ng Diyos. At dahil meron siyang purpose, ito ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. See? Para daw ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal at malubos. Truly furnished into all good works. So paano natin maabot ang mga bagay na ito kung may mga bahagi na sinasabi ng tao na hindi na tawag niyan o hindi na nagmamanifest o lipas na ang mga bagay na ito. Dahil mamaya atin titingnan ang mga bagay pa, no? Now, ano sabi sa verse 18, balikan ko lang yun. But now God, so dito natin kinukuha ang ating subtitle, God has arranged the parts. God has set or arranged, sa ibang salin ay ganito ang pag-aasabi, no? Sa ESV, but as it is, God arranged the members in the body. Lahat ay inilagay ng Diyos, lahat ng bahagi sa katawan. Each one of them as He choose. Sa King James Version, now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. So lahat ito ay bahagi ng paglalagay ng Diyos sa iglesia, pag-a-arrange ng Diyos sa bawat bahagi. Kaya para sa akin, kahit gaano kaliit ang aking bahagi, kung ang Diyos ang naglagay sa atin, ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Sabihin natin na tayo na ang list of the ministries around the Philippines, around the country. Sa akin ay walang anuman. Ang malaga ay meron tayong bahagi sa katawan ng Panginoon. Ang malaga ay meron tayong pagkakilala, meron tayong recognition na ginawa. Kinilala natin na hindi ito, hindi ang taong nag-arrange, hindi ang taong naglalagay. Kaya sa ating, katulad ng ginagawa ni Pastor Franco, ating beloved pastor, sa akin nare-recall, sa kanyang paglalagay din ng mga deacons, ay hindi na tayo nagbobotohan, di ba? Kundi ayon sa kaniyang nakita, ayon sa kaniyang na-discern kung sino yung mga qualified sa biyaya ng Diyos, no? Hindi sa tao. Hindi tayo kumukuha ng qualification based sa ating sarili. Ang qualification lagi ay based sa Word of God, kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung pinapakita ng Diyos sa kanyang salita. Kaya sa biyaya ng Diyos, yun din ang aming sinisikap na gawin at napagkaisahan.
Kaya nga sabi ko nung Sunday, kung meron man sa atin nakakadama to speak, well, it's all right. Para din yan sa ikaayos. Upang wala na maaring makapigil sa pagganap ng ministeryo. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos. Because we are still in the process, okay? Yung sinabi ni Pablo na let us go unto perfection. It is a process, mga kapatid. At hindi natin magagawa yan sa napakaising panahon. Minsan, it takes a lot of time para makita natin kung gaano kahalaga ang isa't isa sa bahagi ng katawan. Kahit gaano karaming kahinaan pa, ay makikita natin, mahalaga siya, mahalaga ako, mahalaga ang bawat isa sa paggamit ng Panginoon. It's a process. Kaya sa biyaya ng Diyos, ayun ang aming sinisikap. Idalangin niyo lamang, sama niyo lamang sa prayer. Nang Diyos ang patuloy na mag-build, magtayo sa mga kalalakihan sa iglesia. Dahil ang Diyos, sabi doon sa ating teksto, ang Diyos ang naglalagay. Sabi doon, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kaniyang minagaling. Kayo ba'y sumasampalataya rin, mga kapatid? Ang Diyos ang naglalagay. At kung ang Diyos ang naglalagay, sinong tao ang mag-aalis? Sinong tao magsasabi, lipas na yan, wala nang miracles, wala nang himala sa ating panahon. Sa panahon lang yan ng mga apostles. Pero ang sabi ng Scripture, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Hindi mababago ang plano ng Diyos kung ano yung ginawa niya sa unang panahon na sila ang foundation, ang early church, ang mga early Christians, ang mga apostles. Ang sabi pa ni Pablo na ang iglesia ay built upon the foundation of the apostles. Kung wala sila, ay hindi natin maaabot ang bagay na ito. Hindi natin makikita ang mga bahagi na ito. Kaya kung paanong sa panahon na iyon ay naging mahalaga ang mga kaloob, ako'y sumasampalataya na ito'y mahalaga din sa ating panahon. Ating tingnan itong Ephesians 4 verse 16. Sa Ephesians chapter 4, ang sabi dyan, verse 16, from whom the whole body fitly joined together. Sa ating teksto, sabi doon, ang Diyos ang naglagay ng mga bahagi. God arranged every members in the body. At ang sabi ni Pablo, the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supply it. Lahat ito, lahat ng bahagi ng katawan ay mayroong naibabahagi, mayroong kayong na isi-share sa katawan ng Panginoon. Gaano man kalaki, kaliit, sabihin na natin, gaano man kalawak, kaluwang, kasikip ang inyong bahagi. Kaya nga, i-appreciate natin. Kung walang Kuya Erwin, siguro ay papaano na lamang ang ating church building. Walang mag-aasikaso, walang maglilinis, walang magbabantay. We appreciate because every joint supply the shares. Mayroong kani-kanyang bahagi tayo. Yung mga umaawit sa iglesia, yung mga tagapagturo sa Sunday school, yung mga tagapagtugtog, lahat ng bahagi. Ang sabi dyan, fitly joined together. Lahat ito ay naglalakip, nagpapatibay sa isa't isa. At ang sabi ng ating teksto, ang Diyos ay nalugod. God was pleased to set all things, to arrange all things, at siya ang Diyos na nakakaalam kung paano niya gagawin ang lahat ng bagay. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ang tumawag. Wala tayong magagawa kung ang Diyos ang nagkaloob sa isang simpleng sisidlan upang mahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Kung meron man dito ay parang tila mahina pa, pero kung siya ay tinawag sa isang purpose ng Diyos, tinawag siya to speak, to prophesy. Well, wala tayong magagawa kundi kilalanin ang Diyos ay tunay nga buhay na Diyos. Mula noon hanggang ngayon, siya ay nangungusap pa rin sa iglesia. The Lord speak, the Lord send the message hanggang sa ating panahon. So God was pleased. Ang Diyos ay nalugod para ang lahat ng bahagi ng member ng katawan ng Panginoon na may mga kaloob ay mag-fit together. At ako'y sumasampalataya, mga kapatid, na bawat kaloob, walang kaloob na nagko-contradict sa kapwa gift.
Wala pong mga gawa ang Diyos, walang pagtawag ang Diyos, walang paglalagay ang Diyos na ng kanyang ilagay ang isa at ang isa ay nagkaroon ng pagbubungguan. Lahat ay, sabi ng aklat ng Genesis, lahat ng ginawa ng Diyos ay pawang mabuti, sabi niya. Diba? Lahat ay nasa ayos. Kaya nga si Pablo ay lagi nagpapaalala sa atin na gawin ninyo lahat ng bagay na may kaayusan. Let all things be done decently and in order. So sabi dyan, God set or arranged the gift in the body. Of course, mayroong purpose ang bawat isa. At ano ang naibabahagi ng kaloob na ito ng paghuhula para dalhin ang specific message ng Diyos para sa isang specific time. So kung tayo ay nabubuhay in this very last days, pinakahuling-huling bahagi ng panahon, naniniwala ako na kapag ang Diyos ay nangusap ng isang mensahe in prophesying, ay may kinalaman pa rin sa ating panahon. May kinalaman pa rin kung paano tayo dalhin sa kalooban ng Diyos. At yung tulad ng akin nabanggit kanina, so maaaring may mga hindi siguro nakaabot sa akin nabanggit kanina, hindi po ibig sabihin na prophesying ay may kinalaman na sa mga bagay na mangyari pa lamang. Prophesying ay maaaring naglalaman ng plano ng Diyos, naglalaman ng kaisipan ng Diyos, naglalaman ng katwiran or judgment ng Diyos na gusto niyang sabihin sa iglesia. At katulad ng kanyang ginawa noon sa lumatipan, ay ganoon ang kanyang ginawa maging sa ating panahon. So paano ito nangyayari? Ang specific message ay pwedeng gawin ng Diyos. Okay? So yung prophetic utterance can deal with certain individuals. Pwedeng dalhin ng Diyos ang mensahe para sa isang nangangailangan at pwede rin naman sa buong iglesia or sa isang larger context. But it does not always refer to the future. So hindi po ibig sabihin lagi kapag mayroong prophesying ay sinasabi na ganito mangyari sa hinaharap, ganito mangyari sa future. Kundi kapag ang Diyos ay nalugod, magbigay ng mensahe. Kung ito ay mensahe ng paghatol, ay gagawin ng Diyos para lamang ma-perfect ang iglesia, para lamang mapasakdal tayo sa ating pananampalataya. Kung ang Diyos ay mangungusap in such a way na mag-prophesy ang sino man para sabihin ang kaayusan sa iglesia, then so be it. Yan pa rin ay bahagi ng prophesying o pag-declare ng divine will ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, ating puntahan ng 1 Corinthians chapter 14. Dahil sa ang Diyos ang nag-arrange ng lahat ng bagay at nakita ni Pablo na lahat, of course, lahat ito ay mayroong ginagampanan, may bahagi, lahat ito ay makakatulong sa ministry. Pero pagdating sa prophesying, sabi dyan sa verse 1 ng 1 Corinthians chapter 14, pursue love and strive for the spiritual gifts. So hindi tayo pinipigilan kung meron sa atin may desire ng mga spiritual gifts. Sino kaya rito ang nananalangin, Panginoon? Kung ito yung bahagi ko ng pananalangin ng kagalingan sa may karamdaman. So sino kaya sa atin ang mayroong ganong nadadama? Panginoon, kung ito yung paghipong mo sa akin, na ako ay na ako ay magamit mo sa iyong kalooban, na aking ibahagi ang mga biyaya na meron ako. Di ba? Doon sa gift of giver. Gift of exhortation. Pag sinabi namang exhortation, ay hindi naman ibig sabihin sa mga kalalakihan lang. Mga kababaihan ay pwedeng mag-exhort sa inyong bahagi, sa inyong kapwa, mga kasama ng mga mananampalataya ng mga kababaihan, ang mga may wisdom sa church ng mga sisters, ay pwede rin mag-exhort, mag-comfort, ibig sabihin, mag-encourage. Di ba? Hindi lang po yan naka-exclusive sa mga kalalakihan. At ganoon din naman ang kaloob na ito. Sabi doon ni Pablo, strive for the spiritual gifts and especially that you may prophesy. Sa New King James Version, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Ngunit lalo na ang kayo'y mga panghula.
So, ibig sabihin mga kapatid, ang kaloob na ito ay pwede pa rin mangyari, pwede pa rin mag-exist, o pwede pa rin mag-manifest. At tulad ng sabi ko sa inyo kanina, na wala tayong mababasa sa Scripture na ang mga manifestation ng mga kaloob ay doon lamang nangyayari sa early Christians, early church. Kundi habang ang panahon ay tumatakbo sa loob ng 7 kapanahunan, ay ipinadala ang Ebanghelyo. Bahagi kasi ng Gospel of Christ yan. Ipinadala ng Diyos ang Ebanghelyo, ang mensahe, ang divine will ng Diyos, at kasama ang mga kaloob na isinulat ni Pablo. Kasama lahat yan. Ang sabi niya, ang kanyang advice, pursunin niyo ang mga bagay nito, ang pag-ibig una-una na, at kayo ay magkaroon din ng desire sa mga spiritual na mga kaloob. Lalo na, sabi niya, na kayo ay makapaghula. So dito ay binibigyan ni Pablo ng ng importance. Ibig sabihin ng malaking bahagi ng pagkilos ng Diyos. Because para sa akin mga kapatid, napakalaga na lagi tayong may tinatanggap na mensahe ng Diyos. Sino sumasampalataya na yan? Para tayo ay ma-equip sa maraming mga bagay. Sa akin, ay like kong dinadalangin din, Panginoon, na patuloy pang magdagdag ng wisdom. Kailangan natin ang mga kaloob na ito. Kailangan natin ang manifestation ng, hindi lamang of course, ang divine love ay manatili at sumagana sa iglesia. Pero hindi natin mapapagkailan na lahat ito ay ibinigay ng Diyos. Inilagay ng Diyos, God set all these members in the body. Because siya ay nalugod na gawin ang bagay na ito. At kung dito si Pablo ay nagpapaalala siya o sabihin siya ay para nag-a-advise, sabi niya, lalo na dapat kayo ay makapag-prophesy. Because unang-una napakalaga ng mensahe na direct na mula sa Diyos. Mensahe na direct mula sa Diyos. Para sa akin, ang isang malalim na dahilan kung bakit mahalaga ang bagay na ito, mahalaga yung direct message, direct revelation ang Diyos ay nagko-confirm ng kaniyang salita. Anuman ang ipahayag dito ng mga lingkod ng Diyos, kapag ang Diyos ay nagpadala ng mensahe, ng direct message, ito ay para i-confirm na dito nga ay may buhay na Diyos na gumagawa sa iglesia. Para i-confirm na hindi ito, so be it, God forbid, na ito ay sa aming sarili lang. Lagi namin sinasabi sa inyo, kung maaari lang, ay hindi kami tatayo sa inyong harapan. Pero ang Diyos ang naglalagay, sabi na sa ating binasa, Diyos, He was pleased para gawin ang mga bagay na ito. 1 Corinthians chapter 14, verse 3, ang sabi dyan? But he that prophesieth speak unto men. Ano ang purpose? Bakit ang Diyos nag-arrange ng mga bahagi na ito sa iglesia? Ang sabi dyan, to edification. He that prophesieth speak unto men to edification and exhortation and comfort. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nag-arrange as He wills, as according to His will, His pleasure, ay inilagay niya ang gift of prophesying. Para ano? Para ang church ay patibayin. Sabi diyan, to edify, to exhort. Exhort is, ibig sabihin, to encourage. And that the church may comfort. Habang tayo nag-aantay sa dakilang kaluwalhatian ng Diyos na mahayag sa uling mga araw, in His glorious appearing, at para hindi tayo panghinaan ng loob. Panginoon, ba't parang ang tagal pa? Panginoon, bakit parang, di ba? Pero para hindi tayo panghinaan ng loob, ang mga kaloob na ito, especially ang gift of prophesying, ay para patibayin ng iglesia. Para kayo ay tumibay sa pananampalataya. Para kayo ay magtagumpay sa mga labanan. Para kayo ay magkaroon ng tiyak na pag-asa. Kapag ang Diyos ay nagpadala ng mensahe ng prophesying sa iglesia, ito ang magpapatibay ng inyong pundasyon sa pananampalataya. Kaya napakalaga mga kapatid, para sa akin, kapag mayroon ng manifestation ng gift of prophecy, napakainam. It's either ang mga brothers o mga sisters, mamalitin natin yung part na yan, no?
Na ito ay hindi exclusive sa isang bahagi lamang. Kaya, kung mayroon man tayo nakikita rito na maaari sabihin natin na mahina sa pananampalataya, who knows, isang araw, siya pala ay inilalagay ng Diyos. Inihahanda, inilalagay. Because as He please, ay gagawin ng Diyos at walang makakapigil sa kanyang mga kapatid. Ang lahat ng ating mga kakulangan, may Diyos na tatapat ng mga bagay na yan. Lahat ng ating mga naging pagkukulang sa isa't isa, yan ay kayang tapatan ng Diyos, kayang punan ng Diyos. Lahat tayo ay prone sa mga weaknesses. Pero hindi natin of course idadahilan ng mga kahinaan na yan because tayo ay pinalalago ng Diyos sa pananampalataya. So as long as nandyan ang gift of prophesying, ang church ay lalago sa karunungan, ang church ay lalago sa kaalaman at sa mga pahay ng Diyos. Gusto ko lang i-quote itong Psalms or Proverbs chapter 1 verse 5. A wise man will hear and will increase learning. And the man of understanding shall attain unto wise counsel. Kapag mayroong manifestation ng gift of prophesying sa iglesia, ang mga pantas sa loob ay makikinig sa salita ng Diyos. The wise man will hear. Hindi mo hayaang lumagpas ang opportunity. Ikaw ay magiging attentive sa mga gawain, magbabantay ka, mag-aantay ka sa gagawin ng Diyos. Maghihintay ka sa bahagi mo naman, sa bahagi ng iba na ito'y mangyari sa iglesia. Kaya minsan, di ba, kami ay nag-express ng aming mga damdamin sa iglesia. Because para sa akin ay nakakapanghinayang kapag namimiss natin ang mga pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga bagamat meron tayong mga kaabalahan sa maraming mga bagay, preparation sa mga anniversaries, sikapin natin na huwag nating mamiss. Because any moment, ang gift of prophecy ay pwedeng mangyari anytime. As the Lord please, kapag siya'y nalugod at ang kanyang pagkilos ay naging malaya sa iglesia. At kapag naging prepared tayo sa mga ganong pagkilos ng Espiritu ng Diyos, mas magiging malaya siyang makapangusap sa ating kalagitnaan. Mas ang Diyos ay mangungusap ng kanyang mga plano, ng kanyang mga kaisipan. Gusto niyo ba bang malaman ang plano ng Diyos sa buhay natin? Gusto pa ba natin makita ang mga kaisipan ng Diyos? Gusto pa ba natin, hallelujah, na mahayag sa iglesia, Panginoon, ano pa yung plano mo sa buhay ko? Ako'y nagkakaedad na, ako'y tumatanda na, ako'y humihina na sa laman, sa aking laman, physically. Kung sino man sa atin ang nasa ganung kalagayan. Pero kapag ang Diyos ay nalugod na mangusap, it is for you, it is for the benefit of the church, to edify the church, to exhort the church, to comfort those who weak, at doon sa mga maaring napapagod na, di ba? Bumangon ka, sabi nga natin sa Sunday, arise, for the light shines upon you. Ang biyaya ay dumating sa buhay mo. At ang mga bahagi na ito na ating pinag-aaralan sa spiritual gifts, according to the scriptures, ay niniwala ko na isang bahagi na napapanahon para ating makita na even sa mga panahon na yun, ang prophets ay aktibo na sa unang bahagi ng early Christians. In fact, pagbuhos pa lamang ng outpouring sa upper room, 120 souls was baptized by the Holy Ghost. Ay doon, unang nagmanifest ang gift of prophesying. Punta natin na Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, verse 14 natin basahin, but Peter, taking his stand with the other 11, raised his voice and declared to them, men of Judah and all of you who live in Jerusalem, know this and pay attention to my words. For these people, dahil napagkamalan silang mga lasing na, these people are not drunk as you assume, since it is only the 3rd hour of the day. But this is what has been spoken to the prophet Joel. And it shall be in the last days, at lagi namin sinasabi sa inyo, ang last days po
ay hindi lamang tumutukoy doon o hindi lamang itong panahon natin, no? Ang last days ay tinukoy ni Prophet Joel na nag-start sa panahon na yon na sila ay tumanggap ng Gospel of Christ. Doon nangyari ang fulfillment ng hula ni Prophet Joel. Nang kanyang sabihin that I will pour out, it shall be in the last days, God says that I will pour out my spirit on all flesh. And your sons and your daughters will prophesy. So hindi lamang po yan doon nangyari, mga kapatid. No? Kahit na marami nagsabi na tapos na itong panahon na ito. And your young men will see visions, and your old men will have dreams. And even on my male and female servants, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. You see? Male and female, kalalakihan at kababaihan, mga may gulang, kasama na ang mga kabataan. Kapag ang Diyos ay sa panahon na siya ay kaloob or nagbuhos na kanyang spirito, ay mangyayari kung ano yung kaluguran ng Diyos, ay mangyayari doon sa mga nakaranas ng outpouring ng Espiritu ng Diyos. At anong sabi doon? They will prophesy, they will see visions, and they will have dreams. At ang sabi dyan, sa uling bahagi, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. So from the beginning of the New Testament, o sa panahon na yun, sa early church, early Christians, ang salita na ito ay nangyari hanggang sa ating panahon. And that's why I believe, hindi pa tapos ang gift of prophesying. Mayroong mga little prophets, sabihin natin, no? Sabihin ko na, may mga little prophets. Because sabi ko sa inyo kanina, ang mga nagpa-prophesy ng mga mensahe ng Diyos ay mga propeta lang, di ba, yun sa lumang tipan. Pero pagdating sa bagong tipan, ay meron din mga kaloob ng prophesying, at sino man ang bumigkas ng mensahe ng Diyos is considered a prophet. But not, of course, hindi po katulad ng fivefold ministry, no? Ito ay gift. Mamaya meron akong kaisipan na ipapakita sa inyo. So we're talking about the gift of prophecy na mula doon sa Day of Pentecost hanggang sa ating panahon ay nangyari or nagmanifest. And I believe, mga kapatid, na lahat ng mga kaloob na nailista natin, 17 spiritual gifts, ako yung niniwala na ito ay, sabihin natin, hindi man sabay-sabay na mangyari, or majority doon ay nangyayari na, gift of exhortation, gift of wisdom, knowledge, ano pa, gift of mercy, gift of giver, at marami pa mga iba. At kung meron mga tawag niyan, napakabihirang mangyari, hindi po ibig sabihin na natapos na. At kung paano, sabi ko sa inyo one time, na ang gift of miracle ay nangyayari din, maaaring hindi lang tayo aware. Pero dalahin ka sa Panginoon na sa gabing ito ay maging bukas ang ating mga mata. Spiritual eye, makita natin na ang Diyos pala, na himala na Diyos ay gumagawa ng mga himalang bagay. Ang Diyos pala doon sa unang mga mananampalataya na nangusap, I will pour out my spirit and they will prophesy, ay pwede pa rin palang mangyari even hanggang sa ating panahon. Now, sa early Christians, ay meron doong mga tinatawag din ng mga prophets. Sa Acts chapter 11, ay nabanggit dyan yung pangalan ni Agabus. Verse 28, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth or famine throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So merong isang nagangalang Agabus sa panahon na yan ng Book of Acts na binigyan ng Diyos ng kaloob na ito na mag-prophesy, manghula, o magsabi ng mensahe na mula sa Diyos. Sa Acts 21 verse 10, and as we tarried there many days, tinutukoy dyan si Pablo, kasama si Silas, and I think si Barnabas din. Sabi dyan, Acts 21:10, and as we tarried there many days, there came down from Judea a certain prophet named Agabus. So, inulit lang doon sa verse 28 ng chapter 11. So, ito yung mga pangalan, mga individuals sa early church na pinatunayan na ang gift of prophesying ay
nangyayari, mayroong manifestation. Well, in fact, si Philip, tingnan din natin, no? Itong si Philip ay mayroong 4 na anak na babae. Acts 21 verse 8. Para makita din natin, sabi sa inyo kanina, na hindi lamang itong gift of prophesying ay mangyayari sa mga kalalakihan, kundi even sa mga kababaihan ay pwedeng ibigay ito ng Panginoon for a purpose, but not, ibig sabihin na kayo ay mag-lead, okay? Dahil ginagamit din niya ng iba katwiran. Because may gift ng prophesying ay meron ng tawag niyan, ay nabibigyan ng mga katungkulan or tawag niyan, pamumuno sa iglesia. Which hindi po yan nangyari sa genuine church even in those days, sa panahon ng mga apostles. Pero dito ay binanggit ang ilang mga bagay, no? Acts 21 verse 8. On the next day, we left and came to Caesarea. And we entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7, and stayed with him. Now, this man, si Philip, had 4 virgin daughters who were prophetesses. So, ibig sabihin po, yung kaloob na ito ng gift of prophesying ay pwedeng mangyari sa bawat isa. Ang tanong, prepared po ba tayo? Or tayo ba ay handa kung tayo ay isa sa mga gagamitin ng Diyos? Handa ba tayo magpagamit sa Panginoon? Because hindi po madali na mag-manifest sa atin ang mga kaloob na ito, hindi lamang itong gift of prophesying, ang lahat ng kaloob. Without the divine inspiration, ang Diyos ang naglalagay. Hindi po tayo ang maglalagay. Hindi po tayo ang kukuha ng kaloob. Ang Diyos ang nagkakaloob, ang naglalagay ng kaloob. Ang kailangan lang ay maging prepared tayo. Handa ba kayo? Sa mga young people, kung kayo ay tawagin para gamitin. Katulad sa 4 na anak na babae ni Philip, na evangelist, sabi dyan, ay mayroong mga 4 na dalagang babae na mga naguhula. And again, hindi pa ibig sabihin na sila ay nagpo-portal, kundi dumating ang mensahe na mula sa Diyos at kanilang dinideclare kung ano yung divine will na gusto sabihin ng Panginoon. Sa sulat ni Pablo, makikita pa natin mga kapatid, na ang lahat ay maaring magamit ng Diyos. Okay? 1 Corinthians 14 verse 31, sabi diyan, for you can all prophesy one by one. Ibig sabihin, kung sino man dito, kung sino man sa atin ang mayroong ganong kaloob, lahat kayo ay mabibigyan ng opportunity o ng biyaya para magamit. No? Hindi ibig sabihin na ikaw ay mas matagal, ikaw na yung parang majority sa lahat, no? Dahil dito ay pinapakita ni Pablo na mayroong pagkakapantay-pantay kung pag-uusapan ang mga kaloob, lahat sila ay nakakatulong, lahat sila ay mayroong bahagi na ginagampanan. Whether malaking bahagi yan o maliit. Sa ating natural na katawan, nang ang Diyos ay nalugod na nabuin itong katawan na ito physically. Diba? Binagitin ni Pablo yan. Ang ating mata ay napakaliit lamang pero napakalaki ng kanyang value sa katawan. Ang ating tainga ay napakaliit lamang, ang ating mga pilik mata, ang ating mga bahagi sa katawan, ang kamao ay maaaring mas malaki. Pero masasabi natin na may mga bahagi ng katawan na mas nagagamit. At hindi naman ibig sabihin na less ang paggamit ay hindi na ang Diyos nalulugod. Kundi ayon sa sukat ng biyaya ng binigay ng Diyos. Ano sabi dyan? For you can all prophesy one by one so that everyone may learn and everyone may be encouraged. So nandun pa rin tayo sa purpose. Nang ang Diyos ay mag-arrange, ang Diyos ay mag-set ng mga kaloob, ay meron laging specific na purpose. At yun ay para matuto ang church at para ang church ay i-encourage pa ng Diyos sa maraming mga bagay. 1 Timothy chapter 1 verse 18. Because sometimes ang mga mensahe o mga pagpaprophesy o ang mensahe ng Diyos na ibinibigay sa iglesia ay pwedeng mangyari advance at sa mga panahon na darating ay mag-come to pass. Ibig sabihin, mangyari for a purpose.
At ganoon nangyari kay Timothy. Sabi dito, 1 Timothy chapter 1, verse 18, "This command I entrust to you, Timothy, my son, in accordance with the prophecies previously made concerning you, that by them," sabi diyan, "you fight the good fights." Ibig sabihin, bago lumitaw si Timothy, ay meron ng mga prophesying na ibinigay ang Diyos. May mensahe na kung ano yung mangyayari sa lingkod na ito, na si Timothy, na anak ni Pablo sa pananampalataya. Meron ng mga prophecies na ibigay ang Diyos. Para ano? Para si Timothy ay maging malakas at siya ay matutong makipagbaka ng isang mabuting pakikipagbaka. Sometimes, ang mga prophecies ay nagdadala sa church para ang church ay matutong humarap sa mga labanan. Di ba napakagandang makita, mga kapatid, na hindi lamang ibig sabihin, kapag meron dito ng hula ay ganito mangyari, no? Yung ating first thinking na panghula ay laging sinasabi ng mga tao, hulaan kita, ganito mangyari sa iyo. Makapag-asawa ka ng ganito, titira ka sa ganitong lugar. In some way, pwedeng mangyari yan. But sometimes, ang mga prophesying is to encourage the church, to encourage the individual. To learn kung ano yung divine will ng Diyos. At para ihagda ka sa mga labanan sa pananampalataya. At yun yung nangyari kay Timothy. Ang mga prophecy na ito ay ibinigay ng Diyos. Previously, sabi dyan, made concerning you, that by them you will fight the good fight. And that's why, masabi ko mga sa gabing ito, hindi man maaaring aware tayo o hindi man natin masyado naranasan, but I pray na ang Diyos ay magpadala pa ng mga mensahe na magpapatibay, hindi lang magpapatibay sa atin, kundi para tayo ay patibayin din at turuang maging matatag sa pagharap sa maraming mga labanan. Para ihanda pa kayo sa maraming mga battle sa inyong harapan. Para kayo ay patibayin sa pananampalataya. Para kayo ay bigyan pa ng kalakasan ng Diyos. Di ba? Napakainam ng mga mensahe kung ating mararanasan sa mga panahon na ito. Katulad sabi ko sa inyo kanina, maaring minsan sa mga pangaral, ang Diyos ay nagpapadala ng mga prophesying word. At kung hindi tayo aware, masabi ko na maaring kulang tayo sa pagkilala sa kung paano ang Diyos ay mangusap at magpadala ng salita. Pero dalangin ko sa gabing ito na turuan pa tayong matuto ng Diyos. Matuto pa tayo sa pakikinig at pakikinig. Sabi nga ni Pablo, maging matalas pa ang ating tainga sa pakikinig. Because hindi natin mamalayan, minsan meron ng prophesying word, prophetic word na ibinibigay. You know, para sa akin, no, ang mga una ng mga magagawa sa atin, Pastor Franco, Pastor Nonoy, sometimes, nakikita ko sa mga mensahe nila, ay ang Diyos ay nagbibigay ng isang specific message, prophetic word. In some little way, sabihin natin, ay nagpapadala ang Diyos ng isang mensahe. At yung mga may wisdom sa church ay nag-i-enjoy because alam nila ang Diyos ay nangungusap. Alam nila ang Diyos ay nag-encourage, ang Diyos ay nagpapatibay sa pananampalataya. At yung dahilan na ang church ay lumalago. Ang church ay dadalhin ng Panginoon sa perfection. Hindi maaari hindi tayo lalago sa pananampalataya. Hindi maaari hindi tayo, hallelujah, payayamanin ng Diyos sa maraming mga bagay. I will tell church, hindi kayo manatiling mahina sa buong panahon. Hindi kayo manatiling kulang sa maraming mga bagay. Kaya kapag ang Diyos ay nangusap, ang Diyos ay nagkaroon ng mga prophetic words, ay maging listo lagi tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang may pakinig ay makinig. Di ba? Huwag masasayang ang mga pagtuturo ng Panginoon. Huwag masayang ang mga pagpapahayag ng kalooban ng Diyos sa iglesia. Pag-uwi tayo sa ating mga bahay, may dala-dala tayong bagong salita ng Diyos. Kalakasan ng ating kaluluwa. At hindi na tayo babalik pa sa mga bagay na ating tinalikuran na. Ikaw ay pinalago, ikaw ay pinapantas ng Diyos ng kanyang mga salita. So when God arranged, na ang Diyos ay mag-arrange ng kanyang ng mga kaloob na ito ay ayon sa kanyang pleasure. Ibig sabihin, nalugod siya. Nalugod siyang ibahagi sa atin, ilagay sa atin ang gift of wisdom.
We appreciate it, ang gift of knowledge. Pagpalain pa yung mga supportive sa ministry. Ang Diyos ang naglagay sa inyo. Pagpalain pa yung mga may spirit of mercy. Pagpalain pa yung may kaloob ng exhortation, ng encouragement. Mahalaga yan, mga kapatid. Lalo na yung mga may gulang sa church. Dahil walang ibang magpapaalala sa mga mas bata, kundi kayo ng mga may gulang sa iglesia. Sabi ni Haring Solomon, di ba? Ang inyong mga puting buhok ay crown of glory. Hindi kayo tumanda sa iglesia nang walang nangyari sa pananampalataya. It is a crown of glory. It is a wisdom of God na ibinigay sa mga may edad sa iglesia. Now, puntahan natin sa ilang bahagi na lang tayo magtatapos. Ano yung pagkakaiba ng prophet sa gift of prophecy? I want to read sa question and answer na mensahe ng prophet. Sa mensahe o sa portion ng question and answer. Sabi niya, now look, the difference between a gift of prophecy and a prophet, there's just 1,000,000 miles difference. A man with a gift of prophecy can even be told before the church. 2 or 3 has to discern that and say that is true. Kung maalala niyo doon sa chapter 13 o 14, ay doon binigyan ni Pablo ng diin ang pag-aayos ang mga kaloob sa iglesia sa panahon na yan. And I believe even sa ating panahon, nang sabi doon, punta ko lang sandali yun. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Sabi dyan, verse 5, I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater. Hindi ito yung part na yun. Meron doon binanggit si Pablo na, I think yung binasa ko kanina na, lahat kayo ay pwedeng manghula, mag-prophesy. Ibig sabihin, may tamang panahon. Pero meron doon portion, meron ditong nasa aking kaisipan na gusto kong tingnan. Nang sabi doon na, hayaang mangusap ng prophesying and let the other discern or let the other decide, parang ganun. So, ibig sabihin, ang gift of prophecy ay kailangan pa rin bantayan at kailangan pa rin tingnan, of course, kung ito ba ay sa Diyos or kung ito ba ay dahil lamang sa flesh. Okay? Kaya dito sabi ni Barbanam, a man with a gift of prophecy can even be told before the church, 2 or 3 has to discern that and say, bago sabihin na ito'y katotohanan. That's right, sabi niya, but not a prophet. A prophet is an office, gift of prophecy is a gift. A prophet's born meron daw siyang, thus saith the Lord. Sabi niya, a prophet's born has, thus saith the Lord. Sabi niya, brother, write on and on. That's a prophet, sabi niya. But a gift of prophecy, that's a gift. You see, yung isa daw ay office of God, yung prophets. The other one is a gift of God. And that's the difference. Kaya kung meron mang gift of prophesying sa church, hindi po nangulugan at ibig sabihin na ikaw ay prophet na. Kundi ikaw lamang ay binigyan ng Diyos ng bahagi, ng portion to speak the divine will ng Diyos. At hindi dapat tayo magmalaki, sabi nga ni Pablo, dahil ang knowledge, sabi doon, ay nagmamataas sa kanyang sarili. Ang knowledge, kapag napuno ng knowledge ng tao, ay nagmamalaki na sa kanyang sarili. Isa pang bahagi ng mensahe niya. The influence of another. Sabi niya, now there is a gift of prophecy that comes into the church. So, even si Barbanam ay naniwala pa rin na hindi pa tapos ang bahagi na ito. That people give a prophecy. Many members of the body of Christ could do that. So, pwede mangyari kahit kanino. That's under inspiration, sabi niya. But a prophet is set in the church by God, predestinated to the gift of prophet or the gift to be a prophet, not a prophesier. So, pinakita niya yung kaibahan. Yung prophet is an office doon sa fivefold ministry, pero yung prophesying is a gift of prophecy. So, bakit maganda rin tingnan ng bagay nito? Para hindi po tayo magmalaki sa ating sarili na, propeta ako. Ang Diyos ay nangungusap sa akin, ang Diyos ay may mensahe na binibigay. Kundi tingnan natin, anumang kaloob ang meron tayo, mga kapatid, sa gabing ito. Lagi yung tingnan ay,
yan ay may mga sukat lamang na ibinigay ang Diyos. Nang ang Diyos ay mag-set, ang Diyos ay nag-arrange, ay naglagay lang din siya ng sukat. At hindi tayo lalagpas doon sa sukat na ibinigay ng Diyos. Upang daw ang katawan ay hindi magkaroon ng division, hindi magkaroon ng schism, at hindi magkaroon ng pagkakanya-kanya. And again, ulitin ko mga sa inyo, yung aking binabanggit na sa inyo, nakalipas nating tinatalakay ang bahagi na ito. It is not about the gift, or it's not about how the measure of the gift, but it is makikita niyo yung paggawa niyan sa pamamagitan kung paano, it is how the gift works sa church, kung paano pinatitibay nito ang iglesia, kung paano ito kumikilos at gumagawa sa iglesia. Kaya sino man sa atin na may mga kaloob, ay hindi tayo magmamalaki sa ating sarili. Dahil ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang nag-set ng lahat ng bagay. In order, lahat ay inayos ng Diyos para sa ikatitibay ng iglesia. Gusto kong basahin for last ang Romans chapter 12. So dito ay meron ding bahagi si Pablo na isinulat sa ating pagtatapos. Sa Romans chapter 12, basahin natin sa verse 3, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you not to think of himself more highly than he ought to think." God forbid na sino man sa atin dito, kahit man ako, ang inyong lingkod, mga elders, mga diakono, may mga kaloob sa iglesia. Sabi ni Pablo, huwag tayo mag-iisip ng higit sa ating dapat isipin. But sabi niya, to think soberly, maging mababa lamang, mahinahon, as God has dealt to each one a measure of faith. Kahit anong kaloob yan, mayroon pa rin niyang measure of faith. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we being many are one body in Christ, and individually members of one body. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. So anumang kaloob ang inilagay ng Diyos sa iglesia, huwag tayo mag-iisip ng higit sa ating inaakala. Laging mababa ang ating mga puso, laging maging mahinaw sa lahat ng bagay. Kaya nga binigyan kong diin sa aming pag-usap sa Sunday, na mga diakono ay halimbawa sa iglesia, honorable, man of dignity, di ba? Not double tongue, sabi ni Pablo, at honorable sa lahat ng bagay, at example, halimbawa, magiging halimbawa sa iglesia. At yan, masabi ko na hindi biro din na bahagi sa ministry. Pero sino ba sa atin na hindi nagkukulang at nanghihina? Lahat tayo ay nakadepende lamang sa biyaya ng Diyos. Nakadepende lamang tayo lahat sa sukat na ibinigay ng Diyos sa ating mga bahagi. Kaya hindi tayo magmamalaki, hindi tayo magsasabi na tayo iba, na tayo espesyal sa iba. Lagi natin sabihin, Panginoon, salamat sa iyong paglalagay sa akin. Yung isang bahagi na sinabi ni Pablo, na siya ay nagpapasalamat sa Diyos because siya ay enabled, siya ay ginawa ng Diyos, siya ay inilagay ng Diyos para sa ministeryo. Sabi doon, kung hindi ko na makuha yung right term, that He enable us, sabi niya, that He enable us in this ministry. So kung wala ang Diyos at kung walang pabor ang Diyos sa atin, ay hindi rin natin makikilala, hindi rin natin ma-appreciate na ang Diyos pala ang naglagay, ang Diyos pala ang may kagustuhan, ito pala ay kaluguran ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo, magpasalamat kayo, anumang kaloob ang meron kayo. Panginoon, salamat dahil ito ay kaluguran mo na ako ay magamit ayon sa iyong kalooban. Kung kayo ay gagamitin ng Diyos sa ikatitibay pa ng iglesia, so be it, Lord. Kung kayo ay gagamitin pa to encourage the church, so be it, Lord. Lahat, every joint, suppliers, lahat ng bahagi natin ay ating na-share, na ibibigay. At kung meron mga kulang, din ang Diyos ang magpupuno. Kung meron mga kahinaan pa, Diyos ang magpapalakas. Hallelujah. Kung tayo man ay makakalimutin minsan, ay makakalimutin sa mga, ito yung sinabi mo, ito yung sinabi mo, ito yung
Minsan, para sa akin we sometimes overlook many things because of maaaring stress na rin, dahil sa mga pagod na rin. And we miss sometimes. No? Hindi naman sinasabi na all the time, but we miss sometimes. Doon nagsisimula yung maraming mga understanding. At yan ay, sabi nga, madalas ito ay pinapangalan, ang nababanggit ng ating Pastor Franco noon, na huwag niyo kalimutan na walang bagay na nangyayari sa ating kalagitnaan na hindi ang Diyos ang nagpahintulot. So may lesson lahat ng bagay, may dapat na matutunan sa lahat ng bagay. Huwag lamang mapigilan ang gawa pa ng Diyos. I pray na kung itutulot pa ng Panginoon, ibangon ng mga kalakihan na ito to prophesy. Ibangon ng mga kababaihan ito to prophesy. At makalimutan natin na dati tayong mga nagtampuhan, dati tayong mga minsan na nag-away, nagkagalit, pero lahat ay inayos ng Diyos for His glory. At hindi na mababago yung sinabi ng Panginoon, God set, God arranged. Every member arranged in the body of Christ as He had pleased Him to do para gawin ng Diyos ang maraming mga bagay. Ating palapakan ng Panginoon for His word, for His grace. Hallelujah! Sa Diyos mawi ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Let us bow our head tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, aming kang pinapasalamatan sa iyong mga salita. We thank you, O God. We declare that you're God. We declare that you're a good God, O Diyos. Ikaw ay napakabuti na Diyos. Tapat sa iyong mga salita. Purihin ka sa gabing ito. We thank you for your word. Salamat po sa patuloy na paghahayag, pagpapakilala, pagtuturo sa iglesia. We appreciate every one of us, Lord. Salamat sa paglalagay. Salamat sa iyong kaluguran. Kung hindi sa iyong minagaling, O Diyos, kung hindi ka nalulugod sa mga ganitong mga bagay, ay hindi rin namin, Panginoon, makikita na kami pala, Panginoon, ay bahagi sa iyong salita. Bahagi kami sa iyong kaisipan. Kaya purihin ka, amang banal. Salamat, O Diyos, sa gabing ito. We appreciate your word. We appreciate every gift sa iglesia na nagmamanifest. At kung kami, Panginoon, ay nakakuha pa ng pabor sa iyo, at ikaw ay manugod sa aming kalagitnaan, O Diyos, isa rito ay maaring magamit, Panginoon, hallelujah, to prophesy, to declare your word, to declare the divine will of God sa aming kalagitnaan. Katulad ng sabi ng Panginoong Jesus, na wag nawa mangyari, O Diyos, ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang siyang mangyari. Kaya, Panginoon, ganun din naman ang aming minanasa. Wag ang aming sariling kalooban, O Diyos, kundi ang kalooban mo mangyari sa iglesia. As you please, as you will, O God. Kung ito'y ipagkakaloob mo, kung ipapahintulot mo pa ang maraming mga bagay, ay makita pa namin ang kadakilaan ng Diyos, makita pa namin ang kalakasan, makita pa namin ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Oh God, send your word, send a message for us, Lord. Gamitin mo ang bawat isa, hindi lamang yung maliit na lingkod, hindi lamang ang mga elders sa iglesia, hindi lamang ang mga diakono, hindi lamang ang mga awit o mga manunugtog, kundi kahit sila man na taimtim na nakikinig, hallelujah, taimtim na nakikinig at nag-aabang ng iyong pagkilos, sumasampalataya, hallelujah, at umaasa sa Diyos na may gagawin pa sa uling mga araw. Oh, itayo mo ang bawat isa, O Diyos, ibangon mo kami sa lahat ng bagay. Tulungan mo pa kami, O Diyos. Marami pa kaming kahinaan sa laman. Marami pang kulang sa amin. Dagdagan mo pa kami ng pananampalataya. Palaguin mo pa kami sa karunungan at kaalaman, O Diyos. Higit sa lahat, ibaba mo pa ang aming mga puso, O Diyos. Hallelujah! At huwag kaming mag-isip ng higit sa aming dapat isipin, kundi aming gagawin ayon sa biyaya, ayon sa sukat na iyong pinagkaloob sa bawat isa. I pray, Lord, iyong patuloy na palakasin ang bawat isa. Patuloy pa kami, O Diyos, itayong malakas sa iyong salita. Maging malinis pa ang aming mga puso sa pagharap sa iyong salita, O Diyos. Maging dalisay pa ang aming mga kaisipan. Ang
aming buong pagkatao ay maging kaaya-aya pa sa iyong harapan. Yan ang aming dalangin sa mga panahon na ito, Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalain ang buong iglesia, bawat isa, at sa kanila na nanonood, sa nakikinig. May you bless them, Lord God. The same word, the same experience na aming naranasan sa mga panahon na ito. Sa iyo, O Diyos, mauwi ang lahat ng kapurihan. Sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang kabanalan, sa iyo ang lahat. May balik ang kapurihan. Pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen and Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Praise God, purihin ng Diyos. Ayon guys sa ating mild MC. Ating awitin niyo. Thank you Lord for your love to me. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tunay ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Salamat sa kanyang mga salita. Salamat sa gabing ito sapagkat mayroong salita na ibinibigay ang Diyos. Laging sariwa ang salita ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Ito ay ating kalakasan sa Panginoon. Hallelujah. Ating narinig ang mga kaloob ng Panginoon, ang mga prophecy. Hallelujah. Na ito'y nating dapat naisin. Amen? Hallelujah. Ito'y kinakaloob ng Panginoon sa bawat isa na may ibig. Amen? At yamang kilalanin natin saan tayo, anong pagkatawag natin. Amen? Hallelujah. At ito'y ninanasa sa Panginoon. Hallelujah. Ayon sa sukat ng kanyang pananampalataya na ipinagkaloob ng Panginoon. At sa oras na ito ay wala pong nagbigay ng papel. Sa request prayer, tayo magpatuloy, tayo umawit sa Panginoon. Mga kapatid, handa nyo pa akong samahan magsamba sa Panginoon sa mga sandaling ito. Amen. Hallelujah. Pupurihin natin ang pangalan ng Panginoon. Ibigay natin ang kaluguran sa Panginoon. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay nalugod, ang kanyang puso ay nagagalak, may ginagawa ang Diyos sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, ating sambahin ang Panginoon, ating awitin, you deserve the glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
deserve the glory. Hallelujah. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan, mga kapatid. Ang ating tinig ay ating iparating sa luklukan ng Diyos. Hallelujah. Ang ating pagsamba sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and praise your holy name. Yes, Lord. For you are great, the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like. Minsan mapapatid, hallelujah, hallelujah. For you are great, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Miracle so great. There is no one else like. Ipahayag natin sa gabi ito, siya'y walang katulad sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Siya lamang nag-iisang Diyos sa buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Kamangha-mangha ka, O Diyos. Kamangha-mangha ang iyong pangalan. Sa iyong pangalan may kaligtasan. Hallelujah. Sa iyong pangalan ang may katugunan sa lahat ng mga bagay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. I pray, you miracle so great. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. No one else like you. Yes, amen. There is no one else like you. For you are great. You miracle so great. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. No one else like you. There is no one else like you. No one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. There's no one else like you. Hallelujah. There is no one else like you. For you alone. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Yes, Lord. Father, we worship. Yes, Lord. Hallelujah. For you. Hallelujah. Yes,
Hallelujah. Father, we love you and we worship you this day. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Malakas na palakpak na may kasama pagpupuri sa kanyang pangalan sa gabing ito. Hallelujah. Purihin ka, Mambanal. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Sapagkat karapat dapat ka sa kaligitnaan ito. Hallelujah. Na mga pagpuri, pagsamba ng iyong mga anak sa gabing ito. Hallelujah. O Diyos, kay inam ng iyong paggawa sa gabing ito. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Na iyong ibinigay sa gabing ito. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Dinadakila namin ang iyong pangalan, O Diyos. Sapagkat Ikaw ay mabuti. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Ang mga kaloob ay iyong pinagkakaloob sa bawat isa ng ibig mo, Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, hallelujah. O Diyos, maglagay ka ng desire sa bawat puso na narito, Panginoon. Ano ang mga kanilang bahagi sa katawan mo, Panginoon, upang isa ikatitibay, sa ikagalak ng iyong pangalan, upang ang buong katawan ay sama-samang makinabang, Panginoon, sa iyong mga kaloob, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, sa bawat sukat ng pananampalataya na ibinigay mo, sa bawat isa, Panginoon, magmanifest ang iyong salita sa gabing ito, Panginoon. Ang mga kaloob, Panginoon, hallelujah. O Diyos, Ikaw ay nasa amin. Ikaw ang ulo ng katawan, Panginoon, hallelujah. May magagawa ka, Panginoon, sa bawat bahagi ng iyong katawan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, ang kailangan namin ng mga bagay na ito, Panginoon, upang kami patuloy maglingkod, lumagas, Panginoon, magalak, Panginoon, sa iyong panghalan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, Ikaw ay mayaman sa biyaya, mayaman sa mga kaloob, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon. Hallelujah. Gaya ng aming narinig sa gabing ito, Diyos. Hallelujah. Ang mga kaloob, Panginoon, ay binigay mo na yan, Panginoon. Hallelujah. Kailangan lamang bawat isa iklim na ayon sa may sukat, na ayon sa may ibig. Hallelujah, hallelujah. At yan, Lord, ay kailangan namin lalo na sa mga panahon ito. Panginoon, maraming may mga karamdaman, Panginoon. Lord, magpaloob ka, Panginoon, sa bawat isa na ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Ang pagpapagaling, ang prophecy, Panginoon. Hallelujah. Ang bawat Panginoon, na narinig namin ng sa pamagitan ng iyong salita, O Diyos. Amang banal, hallelujah. Lord, tunay, Lord, taimtim kami, hallelujah. Sumasamo, Panginoon, hallelujah, hallelujah. O Diyos, salamat sa gabing ito, Panginoon. Tunay ang salita ay hindi nagkukulang, Panginoon. Ang iyong salita ay sariwa lagi, Panginoon, hallelujah. Ang iyong salita ay puno na encouragement sa bawat isa, hallelujah, hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, uuwi kami, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, hallelujah, na isa man sa dito, Panginoon, ay magnasa, Panginoon, hallelujah, na ayon sa iyong kaloob, Panginoon, hallelujah. Panginoon, kung sa mga literal na bagay nagnanasa kami at ito'y nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay higit pa kaya, Panginoon, mga kaloob na mula sa langit, hallelujah. Yamang ito'y lamang ay naisin ang bawat isa, hallelujah. Ayon sa iyong sinabi, Panginoon, hallelujah. Ito'y pinagkakaloob mo sa mayroong nais, hallelujah. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na maging sa mga kababaihan o kalalakihan, O Diyos, ay magnasa sa mga kaloob na ito, Panginoon. Taimtim, iluhod, kung kailangan mag-ayon, Panginoon, hallelujah. O Diyos, Ikaw ang magkaloob, Panginoon, hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin ang lahat ng mga bagay na ito na aming narinig, O Diyos, hallelujah. At Lord, salamat sa gabing ito sapagkat kinatagpo mo ang bawat isa, Panginoon. O Diyos, salamat muli, Panginoon, sa pagkaway nangungusap sa mga bagay. Kahit sa kasimplihang bagay, Panginoon, nangungusap ka sa bawat puso, Panginoon, hallelujah. At sa gabing ito, Mambanal, bagamat, Lord, walang nagkaloob ng nagpadala ng mga request prayer, Panginoon, hallelujah. Marahil ang iba, Panginoon, ay hindi nakapagpadala, Panginoon. Ngunit Ikaw, Diyos, ang nakakatarok ng lahat ng bagay, Panginoon, hallelujah. Mayroong mang nabibigatan,
kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos nagbibigay ng kalakasan, ng kaginhawahan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sino man makakaranas, Panginoon, hallelujah, ng mga bagay, ng mga gawa ng kaaway. Ngunit salamat, O Diyos, hallelujah. Tinatapatan mo ng iyong biyaya, ng iyong pag-ibig, hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, hallelujah, idinadalangin namin, Panginoon, ang nabanggit ng aming mga pastor, Panginoon, hallelujah. Ang mga tikon, Panginoon, na itinayo mo sa dakong ito, Panginoon. Puspusin mo sila, ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na espiritu, hallelujah, ng takot, Panginoon. At alisin mo yung mga bagay na hindi dapat sa aming buhay, O Diyos, hallelujah. Upang kami lumakad ayon sa iyong katwiran, ng katwiran ng iyong bugtong na anak, hallelujah, na inilagay mo sa aming puso't kaluluwa, hallelujah. At dinadalangin namin, Panginoon, bigyan mo ang tapang ang bawat sa ang mga tikon, Panginoon, na itinatayo mo sa mga panahon ito, Panginoon. Gamitin maging sa mga lalang ng kaaway, O Diyos, hallelujah, upang ang gawain ito ay hindi magkapi ng kaaway. O salamat, Amang Banal, sa pag ikaw ang nagkakaloob, mayroon kang magagawa. Proteksyonan mo, Lord, ang bawat isa narito, Panginoon, ng iyong kamay, Panginoon, hallelujah. At Amang Banal, iiwan muli namin ang dakong ito, O Diyos, hallelujah, na taglay ang kagalakan mula sa iyong mga salita, Panginoon, sa pamagitan ng iyong pagkilos ng iyong banal na espiritu sa gabi ito. Kaya, Amang Banal, luwalhatiin ka, dakilain ka, Amang Banal, hallelujah, sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng amen, hallelujah, amen, hallelujah. Minsan pating palakpakan ng Diyos na buhay.